for me, pinili ko talaga siya primarily kasi gusto ko talaga ma-experience yung sinasabi nilang fieldwork, and I feel like parang yung misconception ko is kapag fieldwork, kailangan lalabas talaga ako ng Metro Manila. So, sabi ko, sige, mag-fieldwork tayo sa NV, ganun. Tapos, wala, nakakaingit kasi yung seniors namin na nag-LU, Quezon Province, ganyan. So, parang, sabi ko, sige, gusto ko rin matry na mag-Nueva Vizcaya. Tapos, for the experience din naman. Kayo. For me, ganun din. Kasi parang feel ko since freshie year, medyo nilalook forward ko na siya. Kasi parang nabanggit siya nun. I'm not sure if sa orientation ba or somewhere else. Pero nabanggit na ngayon pa lang, magpaalam na kayo sa parents nyo. Na sa third year, ay may fieldwork and lalabas, may like potential na lalabas kayo ng Metro Manila. So parang nung time pa lang ngayon, ay lalabas kami ng Metro Manila. So na-excite na talaga ako. So since freshie, nakapag-decide na talaga ako na gusto ko siyang ma-experience. Same lang din sa kanila kasi lumabas din ako kasi looking forward sa fieldwork siya. And gusto ko magkaroon ng bagong experiences outside. Tapos naisip ko rin, kung mag-Metro Manila ako, according naman kung uwian ako sa fieldwork. Sabi ko po. Ako for me, parang high school kasi maraming paper na sinunod actually about major languages. Tapos sabi ko, ano kaya yung feeling na makapag-document ka ng language? And then nung nakita ko na yung fieldwork for Nueva Vizcaya, I language documenting. Sabi ko, ay hala, okay. Ano kaya na yung feeling na ako na yung gagawa? Sabi ko, okay, sobrang fitting niya kasi medyo nabigla ako sa pressure. Sabi ko, okay, sige, experience is experience. So, ayun, tinake ko siya kahit na medyo masakit sa puso yung pressure. Pero ayun, it was a good decision for me kasi, ayun nga, hindi naman madaling makakuha ng ganong klaseng experience sa ganitong level. So, ayun. Ako, dalawa yung sa akin. Isang academic, isang mas personal. Actually, parang personal. Pero yung academic, parang nisip ko, kaya ko ba yun? Like, enough ba yung alam ko sa linguistics to be able to document a language? Kasi parang pag sinabi language documentation, nandun yung pressure na parang, kailangan marunong ka sa lahat ng phonology, sa morphology. Yan yung una. Tapos yung pangalawa is that, kasi, di ba, ako lang yung nahihiwalay lagi. Kasi, plan B, gano'n, tapos di rin ako sali. So, parang, naisip ko, baka hindi ko sila maka-drive, ma-out of place ako lagi, gano'n. Baka mag-solo-solo ako dyan habang sila masaya. Baka hindi rin ako mag-enjoy, parang gano'n. Pero, pareho ko namang na-prove wrong yung dalawang reservations na yun. I have 3 reservations. So, parang may nani na, kasi hindi ko sila kabatch eh. So, wala na lang ako going into 1 to 5. So, naisip ko, okay, kahit Metro Manila or Nueva Vizcaya, wala pa rin naman akong kilala. So, hindi rin naman nila ako kilala. So, whatever. And then next was, sabi kasi may screening daw for this class. So, naisip ko, should I try? Kasi parang, yun nga, hindi rin ako masyado confident sa skills and what I know so far. Pero, naisip ko rin naman, well, wala na naman mawawala sa akin. I signed up for it. So, I did. And then, the last one is medyo funny. Kasi, naisip ko talaga na yung community na pupuntahan natin. Like, community talaga siya, na parang, alam mo yun, hindi mo alam sa ito magtutulog, tapos walang indoor plumbing. That kind of vibe. So I asked if at least my structure ba natutulugan para alam ko if kailangan ko ba magdala ng tent or ano ba yung mga iba kong kailangan talaga.
sure naman ako na may structure, may iipas, may kainan. So yeah, overall naman fun naman. Hindi naman nangyari lahat ng naisip ko. So, for me naman, medyo same lang din yung sentiment ko. Like, most of my reservations came from like, kung kaya ko ba, or like, equip ba ko na mag-field work or like, mag-document ng sarili language. Kasi, parang, hindi rin ako masyadong confident sa skills ko and linguistics. And aside from that, parang pinag-bundle ako on how paano ko nakihalubilo sa mga magiging language consultants namin. So parang yun yung parang before our departure from the so like, kaya ko ba ito? Or like parang do I think na magiging meaningful yung questions ko? Pero like, I feel like now, natapos na yung paper, I feel like it's a very good experience for me na nakuha, like, masyado kong dinadahang training yung sarili ko, and I feel like you really have to experience it bago mo sabihin na baka yung ko kaya. So, if you're thinking, Pinapos na yung video. yung naging experience din na parang I feel like you should not doubt yourself too much. Like, kasi hindi lang naman ikaw yung nandun, you have the whole class in your hands to do, so it will be very Ako naman, same lang din yung tungkol sa academics na hindi rin ako sobrang confident sa siguro yung knowledge ko tungkol sa linguistics. Pero kasi since freshie, nilolook forward ko na talaga yung fieldwork. Tapos, ano naman, parang nung nandun na kami sa fieldwork itself, iba-iba kasi yung role na tinitake namin, iba't ibang uri ng elicitation sessions yung ginagawa namin everyday. So parang everyday, nag-work kami together, kaya sobrang important nung part na yun, nung aspect na yun sa fieldwork, and sobrang warm din kasi ng pagtanggap ng community sa amin. Kaya, lahat kami parang we help each other along the way. And yung second na reservation ko is yung sa finances, kasi medyo pricey talaga yung mag-go on fieldwork. Pero ayun, parang nagtulangan din kami, kaya kami may linang, we really worked hard for it, yung mga merch na meron kami, and tinatry talaga namin kahit sa field itself na malasan yung expenses namin. Lagi kami nagsishare, lagi kami merong budget tracker, kaya ayun, lahat naman yun na ayos hindi yan. Sa akin po, same lang din po, lalo kay Harry. First sa akin is yung financial. Yun talaga, kaya last minute na rin ako nag-join sa fieldwork, pero na-convince ako ng mga kaibigan mag-join. Tapos, pangalawa is yung sa health, kasi nga medyo sensitive yung sa katawan ko. So, sinasabi pagdating sa food, medyo sensitive and all that. Pero pagdating naman doon, like, maganda naman na yung budget meal is may kasama rin mga gulay, like balanced meal din naman. Tapos yung mga, ayun, kailangan talaga prepared ka rin pagdating sa mga, kailangan mo talaga ng mga gamot, in case lang na. Okay, something. And ayun, naging masaya naman siya, like, sumakit man yung tiyan ko. Pero, like, ko naman siya na, carry naman siya. Nandun naman yung mga gamot and all. Hindi naman siya naka-apekto masyado doon sa pag-i-elicit ng data. Ayun. Overall, nag-enjoy naman and basta kailangan talaga prepared din sa mga kailangan na dadalhin. Ako siguro, yung naging reservation ko, parang feeling ko kasi sumabak kami bigla, ganun. Kasi parang nanggaling kami sa second sem, tapos sobrang heavy din ng second sem for me, na parang hindi pa nga makakahinga. Parang hindi ko pa napaprocess talaga na mag-field work ako. Though, ayun nga, napag-decisionan ko na siya first year pa lang.
na mag-field ako. Pero nung nandun na kasi, parang, ayun, nag-i-email na sina sir na, okay, ayun na yung sections, ganun. Pero iba din kasi, nasa iba kasi yung isip ko. So, naging reservation ko lang is, parang, hindi ako sure if makakayanan ko kasi, hindi ko, I felt like hindi ko siya napag-isipan ng mabuti in a way na, hindi ako as prepared as I would have wanted na, kasi, ayun, busy ako with the previous sem. So, parang hindi ako masyadong, feeling ko, hindi ako masyadong naging prepared. Pero ayun, na-overcome ko naman siya kasi feeling ko, hindi naman talaga mawawala yung ganun na may ano na, ay, di pa yata ako ready. Pero, you know, pag nandun na, wala nang choice eh, na nag-start na yung field. So, naging okay. Siguro unang-una is for the equipment. Although may pinrovide naman yung department na audio recorders, may video cameras, tapos kami, lahat kami may personal laptops din and my phones. I think as much as possible, kung kaya talaga na magdala pa ng extra cameras, extra recorders, mabuti talaga kasi hindi mo rin alam kung ano yung mangyayari that day, for example, sa field. Like, may one time kasi na binigyan kami ng time to work on our squib. So, 10 kami, that's 5 pairs. So, kailangan lahat yun, may audio and video recording. Pero that day, parang some of us had to forgo having a video recording, some of us had to forgo yung backup na audios, parang yung iba video lang, yung iba audio lang. And mahirap siya kasi kumbaga, that's your only copy of your session and super important ng sessions mo. Kasi, mahirap din balikan kapag nagpa-process ka na ng data mo. Kailangan mo talagang may copy ka, may backup ka ng audio and video. Kasi, kahit mag-take down ka ng notes, iba pa rin talaga na may mababalikan ka talaga na parang makukuha mo talaga yung sinabi during that session. So, isang factor din yun na dapat i-consider na may equipment ka talaga and ayun nga, sa chance na biglang malobat or hindi na charge the night before yung mga cameras, kailangan may backup talaga para hindi maapektuhan yung magiging sessions kasi very crucial yung time, limited din yung oras namin and hindi pwede na masasayang siya kasi mag-charge ka ng device mo or hihintay ka na may matatapos na session para magamit yung device na hawak nila. Speaking of devices, or yung mag-use na local, parang kailangan din important yung extension or like sa mga battery kasi parang since ang dami yung devices na kailangan i-charge yung mga laptop namin ng context. Kailangan 24/7 nakasaksak na. Limited lang din yung saksakan sa place na pinagsayan namin. So parang naghihiraman pa kami ng extension. So parang important din na parang ready full ba lahat ng devices, especially on the day of your presentation. Kasi ang hirap na lang parang in the middle of recording yung mga natin. So parang as a magdala ng extensions and power banks kasi baka pumunta din kayo sa place na walang kuryente or like a device na pwede din for battery charge. Ayun, parang like prepared mo talaga kasi minsan hindi mo alam kung baka mawala ng kuryente at the middle of the day. So, sa akin naman po, feel ko yung mga essentials din po is yung sa money na kailangan hindi puro libo yung dala. Like, sobrang convenient nga if yung mga barya na dala na mura lang din naman yung mga pagkain doon at halos. Tapos, ang hirap niya lang if, wala. Pag masyado kang maghahanap ka pa ng backup, saan ka mag-withdraw or something.
Tapos yung sumunod naman is yung sa first aid kit. Like, kung in case na may malalagyan ng cellphone sa paa. Napaka-specific naman. Prepared din. Tapos yung mga sa akin nararamdaman. And then yung sa napansin ko rin, like, sobrang convenient din if yung footwear mo is wala na yung palakad at mga nandun ka na. Like, one use na siya. Okay na siya. Kaparas. Rock sponsor us. Convenient din yung huwag ka masyadong maraming dala. Dapat yung yung essentials lang na, like, kunwari, sa toiletries, yung pang travel size lang na toothpaste, shampoo, conditioner, mga ganon. Tapos sa damit naman, huwag masyado magdala ng maraming damit kasi makakapaglaba ka naman. So, ayun, dagdag ko na rin yung sabong panlaba, kahit yung mga sachet lang, okay na yun. And, gaya ng nabanggit ni Janine kanina, yung suot mo sa paa, dapat one use na lang ganun. Mga crocs, chinelas, ganun. Ako siguro, something medyo personal and medyo specific siya, pero medyo na-proud din kasi ako nung fieldwork na may dala akong ganon. Hindi yung speaker. Okay. May dala kasi ako na parang hook siya, and nabili ko siya sa Daiso na hook siya na hindi yung tipong dinidikit, yung S-hook ganun. So, pwede mo siyang isabit kahit saan. So, parang sobrang helpful niya lang din kung nung naliligo kami, ganun, isasabit mo lang. Tapos masasabit ko rin yung mga tuwalya ko, yung mga gamit ko. And yun din, parang caddy rin. Or kahit hindi naman caddy, kasi, okay, bumili kami ng caddy sa ND. Pero hindi naman necessary kahit na ganun. Parang yung, natuwa din ako na may dala ako na parang kahit yung eco bag lang na waterproof. So, doon ko nalalagay yung gamit ko, yung mga damit ko kapag maliligo na malinis. And then, isasabit ko siya doon sa nabili ko sa Daiso na yun, S-hook. So, medyo sobrang specific niya, pero tuwan-tuwa ako every time naliligo ako kasi feeling ko, ang hassle-free ng pagligo dahil doon. Tapos, yung nabanggit ko kanina, speaker! Sa totoo lang, okay, parang kung iisipin mo, bakit necessary magdala ng speaker sa fieldwork, pero sa totoo lang, hindi ako nagsisi na nagdala ako ng speaker kahit na medyo funny siyang isipin. Kasi, hindi ba essential maging masaya? So, para sa akin, nag-enjoy naman kasi may parts nga na parang makakapag-speaker naman kami as a class na like, pag nasa rooms, and syempre hindi naman sobrang lakas, pero yung parang magpa-bonding lang kayo ng friends, ng classmates, and yung kapag sa road trip, ganun. So, parang feeling ko naka-ano din naman siya sa experience. So, masaya din naman talaga ako na may dala akong speaker. Maliit lang naman siya. Tsaka app pala, Splitwise. So, nabanggit na yun kasi ni Sir nung first day na since, syempre, medyo expect na din sa whole class na hindi naman pwedeng kapag magbabayad isa-isa na maglalabas tapos buo pa yung mga pera. So, natural lang na may sasalo muna and then babayaran na lang. And, ayun, sobrang helpful ng Splitwise kasi ginagawa na niya yung solving for us. So, medyo may mga questionable minsan. So, double check na lang din talaga. Ako, one thing na nagpadali nung pagpapak ko, tapos yung stay ko rin, lahat ng gamit ko naka-pouch per category. So, like, toiletries, isang pouch, mga pang take ng notes, naka-pouch. Kahit parang hindi naman pinapouch yung notebook, ballpen, naka-pouch yun, naka-tote bag. Para lang alam ko where everything goes. Alam ko kung saan ko hahanapin, alam ko kung saan ko ilalagay kapag pauwi na. Tsaka, nakatulong siya nung lumipat tayo ng lugar kasi nung we had to pack again for Baguio. Ayun, alam ko kung saan ko ilalagay yung mga gamit ko, alam ko yung dapat ko lang dalhin, ganyan. Tapos, trash bag. Important, very important na meron. Kasi dun sa per room, parang hindi ka palaging makakahanap ng pagtatapunan. So, important na meron kayong pagtatapunan. Feel ko rin yung utensils. Kasi dun sa pinagstayan namin, parang nakakahiya naman siyempre na lalo kong humihiramin.
syempre, not all the times na nakakain kami sa labas. So, may mga times na may specific person na bababa para bumili ng lunch or ng dinner. And then, doon na din namin, yung dala namin utensils, doon na din namin kinakain natin, bumili na lang kami ng dishwashing liquid para hugas-hugas na lang. So, I think very convenient kasi kung magastos din if ever kung paper plates kasi basura din siya if ever. So, I think siguro isa din na parang hindi siya that necessary pero it's good to have them on hand is mga extra na foldable na eco bags. Kasi hindi mo alam kung kailan mo siya need. Like, for example, may one time, anong weekend, may free day kami. Nakapag-laundry kami, tapos doon na namin nilagay yung mga maduming damit namin para mas madali siyang dalhin and you don't have to bring a bigger bag for it. Tapos nung lumipatin kami for ang Baguio, like overnight, kasi yung daladalan bags talaga namin sa field, sobrang laki. So, ang Baguio, one night lang naman kami. So, maganda na meron kaming mas maliit na bags para hindi rin siya mahirap during commute or during travel. Tapos, hindi pa nila nababanggit payong. Kasi, lalo na nung pumunta kami din, super crazy ng weather. Biglang sobrang init, tapos biglang uulan. Yung parang, hindi na nga kami magta-try kasi gusto namin maglakad, tapos biglang pumuhos yung ulan. So, kailangan talaga ready ka na may payong ka at all times with you kasi super unpredictable din ng weather, lalo na nung andun kami, it was July, tapos supposedly hindi pa super rainy season, pero ang daming days na parang laging umuulan siya. Dagdag ko din siguro dun sa bag kanina. Sorry, naalala ko siya kasi parang nabanggit din ni Danny na pouch, tapos nabanggit niya na bag. Feel ko sobrang important din ng small bag na dala, na separate. Hiwalay pa dun sa mismong bags na dala mo for travel na papunta dun, na parang maliit lang siya, yung kasya, yung phone, essentials, basically. And parang tote bag lang, ganun, or sling bag. And wala, sobrang naging helpful din na may dalang ganun. Like, nakita ko naman sa amin, may mga dala naman kaming ganun. And, ayun, so, marirecommend ko. parang sila dapat. Hindi, parang kailangan natin ng dalawang version. Isa per. Parang hindi typical yung Oo nga, hindi talaga. There's always something new about 5.2. Okay, so usually every day kasi 8 a.m. kami nagsa-start. So minsan 6, minsan 7, minsan 7:45 kami nagigising. Pero ayun, nagpe-prepare kami ng mga dadalhin namin. Usually yung dadalhin namin dun sa hall or basta kung saan namin kikitain yung mga consultants is syempre yung personal laptops, notebooks, tsaka yung extra na meron kaming gadgets. Tapos, half of the day, nahahati kasi siya sa dalawa. Yung unang session ay elicitation sessions, pati data validation. So, ilan bang sessions yung meron tayo? Meron yung recordings na binavalidate namin sa consultants. Merong validate din ng gloss para sa dictionary, sa Flexion. Tapos, yung pangatlo, usually interview siya tungkol sa language vitality. So, ganun madalas yung how our morning looks like. Hanggang 11 siya. So, medyo mabigat din kasi marami kaming ginagawa during those times, pero important talaga yung mag-take ng mga breaks, especially para sa amin, pati sa mga consultants. Tapos, 11 to 1, lunchtime. Kasi, medyo malayo kami sa mga bilihan, so kailangan talaga namin maglaan ng oras para sa paglakad or sa pag-tricycle papunta dun sa binibilhan namin ng pagkain. Tapos, usually, meron din kami, halos lahat ng task na meron kami sa fieldwork, merong representative. So, usually, dalawa yung bababa para bumili ng lunch.
And baka yung iba may mga personal stories sa mga pagbili ng lunch mamaya. So, pagkatapos nun ay, since meron kaming squib na gagawin pagkatapos pa ng fieldwork, magkoconsult naman yung bawat pair para sa script tungkol sa sa mga data na kinuha namin sa interviews, pati dun sa sentence list na meron kami. Tapos after nun, hindi pa natatapos yung araw. Importante talaga yung araw-araw meron kaming debriefing with Sir and with everyone else kasi doon nakikita namin, lalo na may mga araw na sobrang pagod kami, pero lahat naman na pagod namin nalalabas namin sa debriefing, lahat na nangyari ng araw na yon, lahat ng lapses, pati na rin yung mga sharing namin tungkol sa mga na-validate namin na data. Kaya, ayun, isa yun sa paborito kong part ng araw namin kasi ang saya marinig, lalo na isa lang naman yung elicitation session na ginagawa ng each group. Parang nakukuha mo kung ano yung natututunan ng mga classmates namin sa bawat session. Pati na rin sa tungkol sa squib. Tapos, pagkatapos nun, either lalabas kami for dinner or mag-stay kung pagod na kami at hindi pa rin natatapos kasi nagsusulat na it's either may ginagawa kami para sa squib or araw-araw kailangan talaga may field notes kami. And although na parang nakakapagod nga yung usual na araw namin, sobrang lahat yun, nakikita naman namin yung importance ng bawat task, pati yung field notes especially na kahit parang sasabihin namin, ikli lang yung gagawin namin ngayon, minsan nagkakaroon kami ng kunyari 2 pages, 3 pages, kasi doon lang namin nakikita na, wow, ang dami pala namin nagawa ngayon. So, it's really nice to take note of everything, to share everything then, on that parang little journal na we do every day. And, ayun, siguro advice na yun, singit ko lang na magandang gawin yung field notes talaga na at night or basta kung kailan mo kaya kasi mahirap siya i-cram at madalas madami talaga nangyayari araw-araw kaya mahalaga na gawin mo na siya bago ka matulog. Kaya ayun, usually natutulog naman kami mga 11 PM. Usually sa day namin. Let's hear another perspective. Sila yung pinakamaaga nagigising. Kayo yung pinakamaaga na nagigising. Sa amin kasi, medyo iba kasi yung, relatively the same. Siguro yung duration yung length lang ng araw namin yung naiiba. Kasi sila generally mas maaga pa sila sa amin magising kasi alam ko may mga nagigising sa inyo ng 6:30, 5. Sobrang crazy ng 5 AM. Feel ko matutulog pa lang kami ng 5 AM. So, sa amin kasi usually yung waking time talaga namin 7, 7:30, minsan 7:45. So, ganun dun pa lang magsa-start yung araw namin. Tapos, ayun, same lang din sa kanila na like from, yung morning session namin is like from 8 to 11 or minsan if parang super engaging din yung topics or like yung consultants mismo super like na-engganyo sila sa sessions. Umaabot talaga siya minsan ng 12, 12:30. So, pag umaabot ng 12, makikita mo na si Sir gumaganyan. Wrap up na kayo kasi kakain pa ganyan. So, usually 8 to 11 or 8 to 12 morning sessions. Ayun, magva-validate ng mga previous recordings or mag-interview with the consultants about their language, yung community nila, or magva-validate pa ng entries or mag-update kung ano yung nandun na sa Flex. And then, yung afternoon sessions namin, ayun, primarily, naka-allot yung time for script consultation. So, yung sessions na yun, mas focused na siya sa topic talaga namin. So, mas yung sessions, yung elicitation material, mas doon na talaga mas specific na siya sa kung ano yung kailangan talaga namin makuhang data sa consultants. And, ayun, usually, 1 PM to 4:30 or minsan, ayun nga, umaabot din siya ng 5. So, para kaming
naka-free trial sa ano yung life after graduation kung nagtatrabaho na kami. What do you mean? Clocking at 8 to 5. Sobrang crazy na, sobrang locked in. Tapos yung only time na parang downtime talaga namin is lunch. So parang yun lang din yung only time namin na makapag-usap talaga and magkwentuhan over our meal. Tapos ayun, nabanggit ni Harry na may 2 pairs talaga na bababa to buy food for everyone. Tapos baka may gusto mag-share ng personal experience nila doon. Tapos, ayun, after ng sessions, magde-debriefing kami with sir. Tapos, sobrang ganda ng part na yun ng day namin ng debriefing, sabi ni Harry. Kasi, it's also a way to, like, ground us and to, parang to make us feel din, or to reassure us at least na, hindi kami nag-iisa sa ginagawa namin na like, na-experience din to ng classmate ko. We share the same sentiments. Parang, at least yung, kumaga yung mga natutunan namin, yung mga experiences namin, it's a shared memory, it's a shared experience for all of us. Tapos, we learn from each other din, like, yung mga findings sa scrib, yung mga observations namin during the sessions. Tapos, even like, the technical stuff na, guys, kapag kayo na yung nag-session dito sa, for example, sa Constantina recordings, kailangan kayo ng timestamps, or kapag kayo yung nasa Flex, kailangan nyo ng 2 laptops for it. Ganyan. So, parang, para rin siyang medyo patikim, or like medyo pateaser sa lalaman sa content ng field notes namin, kasi kung ano yung na-experience namin that day, sinusulat namin sa field notes namin after. Tapos, kinikwento din namin sa debriefing. So, parang ang dami naming nakukuha during those debriefings. Tapos, after debriefing, pag naghiwalay kami, like mga 4:35, 30, ganyan. Usually, yung mga first few days na, yung parang first week namin, parang araw-araw kami lumalabas. Kahit pagod na kami kasi kailangan namin bumili ng token sa consultant. Tapos, may kailangan nabili na grocery. So, parang, isa rin yun, like, after namin mag-session the entire day, bababa kami, bibili ng dinner, or lalabas talaga for dinner, tapos mag-grocery or bibili ng token. So, minsan, makakabalik kami 8:30, 9, ganyan. And then, at least, sa side ng room namin, kasi kami lagi yung bumababa for errands, ganyan. Sila, kunyari, maglalaki na sila, magbaback up na ng data, magpa-field notes. Kami, from 10 p.m. to 12 a.m. Magtatawanan pa kami. Like, kailangan pa namin ng isa pang debriefing session. Tapos, hindi ko alam bakit kami nagtatawanan like those 2 hours. Parang, kailangan rest time din siya namin. Tapos, maliligo pa. Hindi nakalimutan, di kami naliligo. Ayun, maliligo kami lahat. From like 10 to 12, maliligo kami lahat. Kailangan na yung maligo. Naliligo kami. Oo. Tapos pag natapos na sila lahat maligo, syempre kanina naman susunod na maliligo. Tapos parang sila matutulog na ng 11. Kami, 1 a.m. dun pa lang tatahimik yung room namin. Kasi, oh my God, 1 a.m. na hindi pa natin nagagawa yung field notes. So dun pa lang kami magkakaroon. So, tapos ng parang first few days din ng field, may tinapos din kasi kaming work for Linang, yung IGP namin. Sobrang ang dami nangyayari. Parang hindi mo pa maisip yung field notes kasi kailangan mo pang itali yung orders, kailangan mo pang i-order kasi sila yung nag-fund ng field work. Alangan namang takbuhan mo yung orders nila tapos nakuha mo na yung pera. So, ayun, usually matatapos talaga yung araw namin ng 1 a.m. 2 a.m. Kasi aside din sa field notes, yung mga nakuha din namin from script, like, ipaprocess namin yung data, tapos titignan kung paano yung magiging flow ng susunod na script session namin. So, usually ngayon, 2 a.m. talaga na natapos yung araw namin. Ayun. Kaya ko lahat tayo may unexpected na nangyari. Siguro yung sa akin, bumula yung sapatos ko.
Kasi, yung free day namin. Tapos, galing kaming laundry shop. Tapos, kasi nung bumaba kami, medyo umaambon na, umuulan. Pero, nung umalis kami, parang gumanda yung panahon. Tapos, parang the past few days kasi, palagi yung umuulan. So, parang nakakalungkot na wala kaming sunlight. Tapos, hindi pa kami nakakababa. Kasi, ayun, super locked in namin the entire day. Makakababa ka lang kung ikaw yung assigned na bumili ng lunch that day. Or if bababa ka man, gabi na or madilim na. So, walang Mr. Sun. Tapos parang naisipan namin ako, si Carbs, si Danny, tsaka si Harry. Sabi, sige, lakarin natin pabalik kasi actually, malapit lang naman siya. Kaso kasi, paakyat yung kung saan kami nag-stay. So, after some time, nakakapagod din siya. Kaso, syempre, UP students kami. So, nasanay kami sa lakad. Tapos, gusto nga namin ng i-take in yung sites kasi minsan ka lang naman niya sa NV. Tapos, yung iba kasi, nakita na nila na medyo umaambon. So, medyo smart sila doon. Kumuha na sila ng trike. Kaming apat, medyo matigas yung ulo. Wala, naglakad. Tapos, nung hindi pa man kami nakakalahati sa lakarin, bumuhos yung ulan. Oh my God. Nagpapanik kami kasi parang hindi namin alam if itutuloy pa ba namin or hihinto or what. Pero eventually, huminto kami sa entrance ng NBSU. Tapos sabi namin, sige, hintayin muna natin na parang tumila yung ulan. Kaso parang bumuhos lang siya na bumuhos. Tapos sabi namin, kukuha na ba tayo ng trike? Parang gumive up na kami. Sabi namin, sige, bahala na, mag-trike na lang tayo. Tapos nang palapit na kami dun sa sakayan ng trike, humina yung ulan. Okay, sige, lakarin na natin. So, ando na talaga kami. Tapos biglang huminto kami. Tapos nagtinginan. Tara guys, lakarin na natin ito paakyat. Tapos nung nilakad nga namin, wala, bumuhos talaga siya. As in, super lakas ng buhos ng ulan. Parang, ramdam mo na super laki ng raindrops. Kasi parang ang ingay niya din sa payong namin. Tapos, may kasama pang hangin. Tapos, hindi rin kasi level yung daan. So, medyo bumabaha siya. Tapos, bumula yung sapatos. As in, bumula talaga siya. Bumula! Hindi ko alam paano bumula talaga siya. Tapos, pinagtawanan na lang namin the entire way hanggang nakabalik kami. So, parang sobrang funny nun for me kasi sa lahat ng pwedeng mangyari sa akin sa field, hindi ko talaga in-expect na bubula yung sapatos ko. Tapos parang 10 minutes namin siya tinawanan. Hindi kami gumagalaw kasi tinatawanan talaga siya namin. So, yun. Siguro, yung isa pang unexpected thing na nangyari sa amin lahat is yung ang Baguio agenda. Yung mga agenda namin sa Ambagyo kasi una, yung mga gagawin namin din as moderators, parang the day before lang namin nalaman. So, we really had to strategize. And hindi namin ma-imagine kung paano nga ba magaganap yung event or basta yung, ano ba siya? Basta yung gagawin namin sa Ambagyo. Kasi nung unang araw, yung meron kaming language vitality as assessment ng Kalanguya sa Ambagyo. Tapos, parang, since lahat kami, na-orient naman kami sa gagawin namin, hindi talaga namin in-expect na ganun yung mangyayari. Pero, we got through it naman in the end. And parang marami rin kami natutunan tungkol sa mga, sa Kalanguya, pati yung community nila doon. Kasi, ayun, parang experience namin is sobrang interested talaga ng community, both sa yung Bugkalot community and pati nung pumunta kami sa Ambagyo. At parang isa talaga yun sa nagpadali or basta parang hindi naman napadali, pero parang smooth yung flow all throughout. Tapos yung
nung second day naman, hindi rin namin in-expect na magbabasa kami sa sa mga bata. So, rin yun, sobrang unexpected, pero parang lahat naman kami nag-enjoy. Nag-enjoy din sila sa TOEFL ni Ian. Yung first star. Ay, hindi pala. Yung first session. First batch. Pero yung pangalawa, cricket noises. And lahat naman kami na-appreciate yun kasi ibang-iba siya sa mga ginagawa namin ng mga nakaraang araw. Pero marami rin kami natutunan at marami din kaming nakuhang experiences. At masaya nga kami dahil na-experience namin lahat ng yon. Tapos masarap din yung pagkain, ang sarap ng kiniing. Kaya, ayan, naka-immerse din kami sa culture nila. And part yun ng fieldwork is for us to immerse in the culture ng communities na pupuntahan namin. Ayun. Sa akin siguro yung isa sa unexpected thing na nangyari sa amin is yung wala si Sir nung araw na yun. Kasi nakasanayan talaga namin na syempre meron facilitator talaga noon. So, parang naging pananda namin si Sir na every time gigising, nandiyan si Sir, nandiyan si Sir. Pero, yung time na yun, at least nakikita rin namin kung paano kami mag-work kahit na syempre wala yung mismong nag-a-assist sa inyo. Since nandun naman na rin na ilang araw na rin naman na nakandak yung elicitation and stuff. So, andun yung independence namin na, ganito na yung gagawin, hindi na natin kailangan. Kung may tanong tayo, parang kaya na rin yung mag-a-assikaso. Tapos, isa pa is yung sa mga price talaga since laking QC. Para magugulat ka dun sa price nila na ang mura. Tapos, ang laki pa ng survey nila. May hindi mo makikita dito. And ayun, naging ganda lang na experience na may kita mo yung difference sa city and sa kung saan ka man mag-field work. And marami kang makikita sa community nila, kung ano yung mga pamumuhay na makikita mo ron. Tapos, pati yung sa pagsasalita nila, like, syempre dito maririnig mo lang puro Tagalog, English. So pagdating doon, parang magulat ka na. Syempre, ginagamit nila is yung mga Ilocano, Bungkalon. Tapos parang like, kakaroon kami na interest na, ganito pala. And at the same time, natututuro kami sa mga words na sinasabi nila sa amin. Yung akin, naalala ko kasi dahil sa sinabi ni Jen. Tungkol sa pagkain, I mean, hindi ko ina-expect na malilibre kami sa Mrs. Baker's. Tapos, mga kasama pa namin kumain lahat. Nilook forward ko na, I mean, iniisip ko like nung start pa lang ng fieldwork na makasama namin kumain yung mga consultants, sina Sir, sina Ma'am Ria. Tapos nung nangyari nga siya nung parang medyo last day, I was like, oh, this is nice. Tapos yung isa pang unexpected na naging nangyayari sa amin, na dapat ina-expect na talaga namin, kasi nga yung best na siyang nangyari is, tuwing dinner, lagi na lang may nangyayari sa dinner namin na mali. Malas sa dinner. Ayun. Siguro for me, nagulat lang kasi ako na nung time kasi nag-i-LSE kami ng data since nag-start na kami ng 8 a.m. Nagulat ako na umabot kami hanggang 12:30 without any break. Kasi kami na mismo may sabi na parang, if gusto ng consultants ng break, sabihin lang kami. Kasi syempre importante din na bigyan sila ng break and sa amin. So, tinatanong namin gusto ba nila ng break. Tapos nagulat ako na ayaw nila mag-break. Tapos, lunchtime na ng 11. So, okay, sabi namin, mag-lunch na muna yung break. Sila yung humihingi sa amin. So, parang na-extend na kami ng 1 hour and 30 minutes na parang gusto gagawin sa amin sa sits pa. Sige po, mag-break muna. Hindi, okay na namin. Continue lang tayo. Okay, tayo niyo po, okay. So parang, nagulat na ako na very eager talaga sila. Nakikita mo talaga na gusto talaga nila na ma-document yung language. So which, alam ko from the very start, alam ko naman na sila yung lumapit talaga sa department para ma-document yung language na and all. Pero, mas nakakagulat pala siya when you experience it na nasabihin nila talaga sila sa'yo na parang, hindi, let's continue. Parang, mas marami pa tayong magawain. They can still continue for hours. Okay. Ayun. Tapos, every time na sinasabihan namin na,
pwede naman po tayong magkaroon ng break time kung sakaling naiinip or napapagod na. Tapos may sinabi sila sa amin na bakit ako mapapagod, mahal ko yung wika ko. Parang gano'n. Ayun, unexpected din siya sa akin. Pero like, doon ako like na-wow. They really like doing this para sa community nila and all. Like, they really care. That's nice to hear from them. Unexpected siguro for me. Medyo parang joke time na yata to, pero yung presyohan ng tricycle, parang medyo surprising siya every time. Parang every time sasakay kami ng tricycle, niisip ko, magkano kaya singil ni Kuya? It's either sobrang taas o sobrang baba, o parang, uy, sakto lang. Parang, uy, ganyan yung nakasanayan. Pero minsan magugulat ka na, Kuya, totoo ba ganyan ng kababa? O kaya minsan naman, parang grabe naman yata. for the same distance, paiba-iba din. So, ayun lang. Nakakaano lang siya, parang nagulat lang din. For me, siguro yung nagdaba ako ng tuwit na kasi we went to a laundry shop, tapos parang napag-decide, okay, sama-sama na lang yung talit natin para like, hindi tayo makamahal. And then one thing led to another. Ako yung naiiwan kasi ako yung walang gano'n. Like, wala talaga akong balak gawin for the weekend kasi gusto ko lang magpapahin. So sila ako manis. Sabi ko, sige, go out na. So, ayun, parang 2 hours, lipat ako ng like laundry dryer basket. Tapos, binamessage ko lang sila, guys, matapos na, balik na kayo. Kasi di mo na magtiglog. Tapos yun, natapos kami, sila yung nagtiglog, kasama yung gawin ko. So, parang unexpected siya kasi hindi ko talaga yung expect na gagawin ko yun. In-expect ko, magpapalaundry ako, tapos iiwan ko lang yung laundry ko. Hindi ko yung expect na magiging super handsome ako. With the laundry process. Okay naman siya. Natuwa naman ako. Ako, sa technical, yung flex, parang dun ko siya mas na explore kinda. Tapos sa soft skills, parang interview pa na to. HR. Hindi, every time na bago mag-elicitation, parang I just always find myself na, kamusta po yung biyahe nyo, ganyan. Parang when everyone else is doing their own thing, parang ako automatically, hello po, kamusta po? Parang ayoko ng dead air. So parang yun yung nadala ko every time na mag-i-interview or mag-elicit ng data. Parang laging mag-build muna ng rapport with the consultant para lang ma-ease sila into the conversation. Meron ako, pagka nag-i-apply kayo, gumawa kayo ng matinong checklist, as in, like, naka-Google Sheets na, ito nasa bag na ba, tapos saang bag siya nakalagay, tapos para saan mo siya gagamitin, gano'n. Tapos inanutan mo rin yung itsura niya kung sakali na hala baka nawawala, tapos kailangan mo hanapin. Sa akin naman, yes, very stressful yung field work. And like, sobrang namin yung kailangan ko. But like, don't forget din to have fun. Kasi, parang hindi kayo mabalik ko. And like, parang, it's nice to take a break and to, explore, take in yung nature na nasa inyo. Kasi parang, minsan, in my case, parang minsan lang din ako makaalis ng Metro Manila. So, parang, this is like a new experience for me. So, aside from, syempre, doing yung trabaho mo, don't forget to smell the flowers. Siguro for me naman, personal motto ko siya this past
year and a half siguro. Pero naniniwala talaga ako sa saying na it's hard because it's going to be worth it. So like from the preparation pa lang, ang daming readings, ang daming kailangan i-consider. Parang walang araw na yung utak namin wala sa field. Anong gagawin para sa field? How do we prepare for this? Tapos, nung andun na kami, parang, ayun nga, parang until the weekend, wala talaga kaming matinong time to like, really rest and look back on how our day went talaga. And then even until sa dulo, ngayon busy kami sa Squib. So parang, alam mo yun, parang sobrang hectic niya, sobrang daming nangyayari. Parang, it's one after the other. Pero, at the end of it all, ang dami mo kasing makukuhang experiences and memories. Ang dami mong natutunan. Ngayon, parang ang dami na naming alam sa Bugkalot. Parang, hindi lang yung language, pati yung history nila, yung culture nila, naiintindihan na namin, alam na namin. Tapos, parang, mas nakilala din siguro namin yung kakayahan namin, lalo na with language documentation, na kaya ko palang mag-facilitate ng interview, kaya ko palang mag-handle ng, kaya ko palang harapin yung, yung members ng community. Parang, ang dami naming natutunan sa buong fieldwork. Tapos parang, alam mo yung parang at the start, natatakot ka kasi hindi mo alam, kaya ko ba to? Baka kulang pa yung natutunan ko. Pero kasi yung realize ko in the entire field na syempre mahirap siya kasi hindi mo pa siya na-experience before. Pero eventually you'll get used to it. Eventually maiintindihan mo siya, mas nagiging magaan siya. And at sa dulo, sobrang worth it ng experience kasi hindi, it's not something na lahat nabibigyan ng opportunity or ng privilege to experience. And ayun, so, basta sobrang worth it niya talaga kahit na mahirap siya sa simula. Kasi fulfilling din naman yung makukuha mong experiences and memories from it. Medyo related din sa sinabi din ni Gabs. For me, ang masasabi ko, talagang just go for it kasi time will pass anyway. So, alam ko kasi bago mag-start yung fieldwork, parang ang dami mo ring hesitation na mag-feel, ang daming consideration, ang daming iisipin, na parang ang daming doubt sa sarili. And I can't really say na wag mong isipin yon kasi hindi mo yun makokontrol. So, for me, okay lang kahit na may mga ganong thoughts, kahit na may ganong hesitations, just go for it. Kasi gaya nga nang nasabi ni Gab, sobrang worth it niya. And at this point kasi, third year na kami. Patapos na sa third year, papasok na sa fourth year, which is yung last year ng college, last year ng undergraduate, last year ng ASLING students. So parang sobrang, sobrang coming of age moment niya rin, na parang, ayun, malapit na kasing makonclude yung journey sa college or at least sa undergrad. So parang sobrang sakto niya rin and sobrang basta i-enjoy lang talaga. Yun, nabanggit naman din ni Zina kanina na sobrang important din na makahanap ka ng way to enjoy yung bawat ginatik, everything that you do sa fieldwork. And basically, maghanap ka ng time to dilly-dally. Yan. Dagdag ko lang na since sinabi nila na even though it's hard, like everything is worth it, then parang like remember that if you make mistakes, like mistakes, for example, like ano ko, ever be part of ko, or parang like sana I should have managed my time better na don't beat yourself up. Kasi it's a learning experience na parang everyone knows naman na it's our first time na sumama dito sa ganitong fieldwork. Kaya instead of you need to focus yung mistake. I think it's better that we take it as like a learning experience na at least in the future alam natin na ito yung dapat natin gawin. So it's important na we should leave space for
for mistakes. Kasi, no one is perfect naman. So, it's a little bit more talaga may nangyayari na, like, So, be too hard on yourself, basically. Well, speaking of learning experiences, lahat naman ang ginawa namin sa field work, I mean, almost lahat yun. Sa field na rin namin natutunan. So, it's not really a bad thing if you feel like wala ka pang masyadong alam. Kasi, like what Gab said, sa field mo rin, mas makikilala yung sarili mo. And you learn a lot of things about yourself. Like, for example, yun nga sa akin, although I was really scared at first, and yun yung pinakamalaking reservation ko. So, ayun, na-realize ko na, okay, kaya ko pala siya. And yun nga, I think I have a knack for this. Yun nga, parang mabilis naman siyang malukunan. And, well, it's really just about being yourself. And, you know, being not too hard on yourself kapag may feeling mo, okay, kulang ka or feeling mo, hindi ka nagawa. I think it's a day-by-day learning process about what else can you do to become better. Like, that's the mindset going into field work. I think parang that. Okay. Sa akin, siguro, prepare for everything that you can. Kung ano lang yung kaya, pero still expect the unexpected. So, kasi minsan, kahit kami, nagpe-prepare naman kami, pero pagdating dun sa mismong session, biglang, ay, kulang pa pala yung tanong, or ay, hindi pala namin nasama tong question na to. So, parang lagi ka lang dapat ready to adapt kung ano yung nangyayari. Hindi lang actually sa mismong language documentation, kahit din sa mga pag nasa labas kayo, ganyan, interacting with the locals, parang lagi lang go with the flow, pero still with diba? Parang with pa rin, careful judgment. Siguro sa akin, parang natutunan ko rin talaga is, you really have to trust yourself kasi ayun nga, iba-iba, parang nabanggit ko kanina na iba-iba nga yung ginagawa namin everyday and mas, para sa akin, mas nakilala ko yung sarili ko at yung mga capabilities ko, hindi lang, as someone na yung nandun for fieldwork, pero like yung mga personal na nakuha ko for myself, especially sa confidence ko kasi doon ko na-realize na parang I think I also like interacting with the community and may isa doon, nalagay ko siya sa field notes ko na napa-interview ako on the spot and parang sobrang anxious ko ng time na yun kasi hindi talaga ako sanay sa public speaking at iniiwasan ko ang kumuha ng speech 30. Pero this time meron ng speech 30. Natatakot ako. Ayun, parang sobrang kinailangan ko lang talaga magbigay ng tiwala sa sarili ko. Lalo na pati yung mga tao around me. Lagi akong nire-assure ng classmates ko na I did well, ganun. So I really didn't see na I could do that. And marami pang iba, like kaming lahat, marami kami natutunan sa mga sarili namin na na parang hindi namin inakala na mangyayari sa fieldwork. Lalo na nung una, halos lahat naman kami na natatakot nga dahil baka hindi pa kami masyadong knowledgeable sa field namin, kaya natatakot kaming sumabak sa fieldwork. Pero, ayun, parang kahit yung mga chats namin in the middle of the day, we talk about Bukalot, we talk about linguistics, yung mga interests namin, and yung mga sharing namin. And, ayun, sabi nga ni Ian na everyday we learn something new. We learn something na from our mistakes, and ayun, you really have to take advantage of that and trust yourself, trust the people you work with, and trust the community.
Sa akin, related din ka na nabanggit na rin nila Danny sa the unexpected. Lalo na pagdating sa preparedness, di mo naman talaga masasabi na prepared ka talaga sa araw na yun. Mapapansin mo sa pagtapos ng araw, ay, pinakalimutan pa lang ganito. Tapos, hindi mo rin naman i-expect na lagi nandun din yung consultants. Like, may one time na wala rin naman tayo consultants. And doon mo makikita, paano pa natin ipaplan out yung day natin kahit wala tayong consultants. Tapos, pagdating naman din dun sa fieldwork, yung immersion or yung pag-usap talaga sa mga tao doon na sa consultants din namin, hindi naman siya yung parang nag-iisip lang kami, okay, tapos na. May mga times na may makikita mo na magkukwento rin sila sa personal na yung buhay, matututo ka rin doon, mas magkakaroon ka pa ng kaalaman dun sa kultura nila na hindi naman like nandun lang talaga sa gusto mong makuha ang buta. And then mas ma-appreciate mo yung community nila, na kung ano yung pamumuhay nila and all that. Tapos, ayun din na kapag nandun din naman sa fieldwork, hindi naman siya usually na puro work pala, like full pack na yung araw mo. Nandun pa naman yung rest day mo, like yung night with your friends, na mag-gift kayo or something. Maraming experiences doon. So, it's not just academics na makikita mo, pero different aspects din. Kung may makukuha man sa lahat ng sinabi namin, like in summary, I guess it would be give yourself grace kasi first time mo rin naman lalabas sa field, first time mo sasabak sa ganong klaseng experience. So I think important din na, ayun, magpakumbaba ka sa sarili mo kung magkakaroon ka man ng mistakes or hindi ka nakapag-prepare enough. At saka, meron din kasi mga unexpected na nangyayari sa field na mapapa, oh, welcome to the field, bongga ka na lang. So, you really have to be patient with yourself kung magkakaroon ka ng shortcomings and with everyone else. Then, give each other grace kung sakali na may mangyari man na hindi niya ina-expect kasi first time mo nga lang din. What they said. What they said? Siguro yung isa din sa siguro di ko na mapagigit. Siguro don't be afraid to ask for help when you think hindi mo kaya alone. Kasi partner kasi yan, parang ayun na parang feel ko, I'm like, nagawa na ito, ano gagawin ko dito, ina-analyze ko, parang na-analyze din, may conclusion na siya. So, ayun nga, always be honest na, and try to ask for help if hindi mo kaya or if being partner na kailangan. Hindi lang sa mismo, like, kailangan mo gagawin mismo sa dissertation data and for the things outside field itself. So, kunyari, if masakit ang chan mo, gano'n, na parang, huwag ka mahiya magsabi sa iba kasi at the end, baka ikaw din yung mahirapan ng yourself and baka mas malapit yung magiging yung outcome if ever. So, ayun. And then, yan, siguro as summary for everyone, take it easy on yourself, be too hard on yourself, be prepared, but at the same time, not too prepared kasi nga, there are things na hindi mo naman naaasahan, baka mamaya mag-expect ka na, ito yung na-expect na mangyari, pero hindi siya nangyari, disappoint ka sa sarili mo. So, ayun. But, at towards the end, always have fun kasi kahit fieldwork siya, work siya, masasaya pa rin na you're having fun while you're still working. So, smell the roses. Smell the roses. Yeah.